February 27, 2015, dininig ng Panginoon ang aming mga panalangin. Ay, eto na. Laya ka na. Lola! Kala na din. Malaya na po kayo, Lola. Salamat. Salamat. Salamat po kayo. Salamat sa inyo. Salamat. Malaya na tayo. Sa pamamagitan ng Bureau of Corrections, binigyan ni Pangulong Aquino ng parole si Lola Petra. Sa wakas, malaya na si Lola. We dedicate this award to Lola Petra. Ang aming munting docu tungkol sa mga lola ng Dorm 12 nagkamit ng parangal sa New York Film Festival noong 2016. Matamis na tagumpay, pero para sa akin, ang paglaya ng mga natitira pang lola ang tunay na panalo. Kailan pa kaya ito darating? Lumipas ang 10 taon. Kumusta na kaya ang mga lola ng Dorm 12? Kumusta na kaya si Lola Petra? Kasi po nung una ko po nakilala si Lola 2014. Sa isang liblib na barangay sa Baguio City ko natagpuan si Lola Petra. Lola! Hindi niya ako naririnig. Naalala niyo ako? Lola! Kumusta? Naalala niyo ako? Cara David. Sabi niya, oo. Di ba? Cara David. Kumusta? Oh, ano? Iiyak? Wag iiyak, Sus. Wag iiyak. 100 taong gulang na si Lola Petra ngayon. Hindi na nakalalakad at hirap nang magsalita. Pero matalas pa raw ang pag-iisip. Kilala mo pa ako? Amok. Kilala ka daw niya. Adik. Salamat. Salamat daw. Nagulat ako na naaalala pa ako ni Lola, gayong 10 taon na kaming hindi nagkikita. Ayon sa kanyang mga anak, mahilig daw kasing manood ng telebisyon ang kanilang nanay. Ano palagi niya sinasabi? Yung ano daw, yung kung paano siya, ano ba yun? Yung makalapit sa po. Naikwento niya yun nung nakalapit pa sa po. Kinwento niya yun. Tapos ano sabi niya? Yun daw, ikaw ang ano, nagpalaya sa kanya. Parang ikaw yung isang dahil kung madali siya rin napalaya. Magsasaka si Lola Petra. Sa araw ng kanyang paglaya, wala siyang ibang hiniling kundi ang makabalik sa pagtatanim. Nung umuwi siya dito pagkalaya niya, nakakalakad pa si Lola? Nakakalakad. Nakakalakad? Malapas, nakapagtatanim pa ng mga kamuting kahoy. Talaga? Sa totoo lang siyang nagtanim ito, yung mga prutos dito. Ay, padang. Pero sa pagdaan ng mga taon, unti-unting nanghina si Lola. Okay po. Opo. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi makapaglakad. Ayan na, nakahiga na. Single mother si Lola Petra. Ay, kaanat ako na. Solo niyang binuhay ang kanyang mga anak. Kaya ganun na lang ang pagsasakripisyo ng magkapatid sa kanilang ina.
pinagdadasal ko din na parang ayaw ko din siyang mamatay. Parang gusto ko pang pumaba pa. Kaya pinagdadasal ko sana po. Pwede kayang aabot pa ng 10 taon. Kahit mahirapan ako sa pag-aalaga sa kanya. Parang iwan ko, parang ayaw kong mawala eh. Parang gusto ko makikita pa rin siya. Ayan, papaaraw tayo kasi alam ko gustong-gusto mong naaarawan. Oh, steady. Araw-araw, inilalabas nila si Lola Petra para pagmasdan ng kalangitan. Ito raw ang paboritong gawin ni Lola sa bawat araw. Ginagawa rin namin ito noon sa loob ng koreksyonal. Umuupo sa labas, nagpapaaraw, pinagmamasdan ng kapirasong bahagi ng langit na hindi natatakpan ng pader ng bilangguan. Naaalala ko rin na bukod kay Lola Petra, may isa pang matanda na palagi ko rin inilalabas para magpaaraw. Lola Rose ang kanyang pangalan. May sakit, bulag at halos di na makalakad. Sa loob ng 11 taon, wala ni isang bumisita kay Lola Rose. Wala siyang ibang hiling kundi ang makita ang anak na nasa ibang bansa. Nakiusap siya sa akin noon kung pwede ba siyang manawagan. Stay rin ako dito. Wala naman ako inasahan. May nakikita sa akin. I always pray. Pray. Dito. Marinig ko lang ang boses niya. Baka nakalimutan ko na rin. Almost 11 years, I think. Hindi ko alam kung paano ko maiibsan ang kanyang pangungulila. Wala akong nagawa kundi yakapin ang matanda. Kalimutan ko na tuloy ang pangalan. Kara. I love you, Miss Kara. I love you too, Lola. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.